Magandang araw mga kaibigan! Welcome back to the channel. So yung nakaraang video upload ko po tungkol dun sa ating gagawing small solar setup, bali na pakita ko po ron yung pag-unbox ko sa mga items na kailangan natin gamitin, katulad po nung solar panel, solar charge controller, maging yung kanyang power inverter. So, doon sa video na yon, hindi po ako nakapag-testing. Gusto ko po sana nga na maisabay sa video yung simple wiring and testing. Kaya lang, hindi po maganda yung panahon nun malakas ang ulan. So, unfortunately, hanggang ngayon, hindi ko pa po nagagawa yung video ng pagte-testing dahil nga sa hanggang ngayon po, maulan pa rin dito sa amin. Pero, kanina po ay dumating na yung isa sa mga hinihintay ko. So, ito po yung battery na aking gagamitin sa aking small solar setup. Ganun din, dumating na rin po yung mga breakers na in-order ko. So, sa video po natin ngayon, siguro mag-unboxing na lang po tayo. Check po natin kung ano pa yung battery na nabili ko. Ganun din, check ko lang din po kung tama ba yung mga breakers na dumating sa akin. So, samahan niyo po ako. Gawin natin to. Unahin ko na munang buksan yung mga breakers na nabili ko. Taxnel po yung brand ng MCB na binili ko. So, ang mga amperes po nito, bali, katulad po nito na DC 16 amps. Ito po gagamitin ko sa aking solar panel. So medyo mataas po yung 16 amps pero kinumpute ko na po kasi ito para sa dalawang 200 watt solar panel. Kasi umorder na po agad ako ng additional solar panel So kumbaga sa isang solar panel pwede na ako sa 10 amperes, kaya lang since parating na rin yung isang 200 watts solar panel ko, kumuha na ako ng 16 amps. Tapos, ang pangalawang gagamitin ko ay itong DC na 63 amps. Yan naman yung papunta sa battery. Tapos, yung para naman sa battery going to power inverter, napakita ko na po yun dun sa unang video natin. So, ang binili ko po ron ay MCCB o yung molded case circuit breaker. Mas maganda po kasi yon dahil mas mataas yung amperahe niya. Kaya for sure na kayang-kaya niya yung amperes ng 1,600 ko na power inverter. So dito naman sa isang Taxnel ko na MCB, ito naman ay AC na 16 amperes. Ito naman yung gagamitin ko na breaker paglabas ng power inverter, in which 220 volts na po yon. So 16 amperes ang kinuha ko, although sa 10 amperes tamang-tama na po yon kung papaganahin ko lang naman ay ilaw, TV, electric fan. Kaya lang nagpasigurado na po ako, nagtaas na po ako ng size ng breaker just in case lang na baka sakaling nagpaandar ako ng washing machine, pwede ako mag-testing kung baga kakayanin nung 16 amperes na breaker. So, yan po yung mga binili ko na breaker natin. Proceed na po tayo sa pag-unbox nitong ating bagong battery. So, dito sa kanyang box, hindi pa nakasulat yung brand, pero nakalagay lithium-ion batteries. Open na natin yung box. So, ito po yung brand na binili ko. CST Energy. User manual po ito. Ito yung kanyang guidelines for the safe use of lithium batteries. Okay. Tapos, meron ditong dalawang bolt. Medyo mabigat, pero may hawakan naman pala siya. Okay. Siguro mga nasa 7-9 kilos to. Okay.
So again, yung nabili ko pong battery ay CST Energy na LiPo4 battery. Yung volts po niya ay 12.8 volts na 100 ampere hour. So ang features nito, high cycle life, high energy density, lighter weight, built-in battery management system. Tapos naka-Wi-Fi na po siya. May cover yung kanyang negative terminal, maging itong kanyang positive terminal. Check ko muna yung dimensions ng ating battery. Yung kanyang length ay 26 cm or 260 mm. Yung kanyang width naman ay 17 cm or 170 mm. Tapos yung kanyang height, 23 cm or 230 mm. Tapos dito nga pala sa likod, nandito yung kanyang data sheet. So makikita natin dito yung kanyang normal voltage which is 12.8 volts. Yung voltage range niya na 10 to 14.6 volts. Maximum continuous charging current na 100 amperes. Maximum continuous discharge current na 100 amperes. Charging voltage na 14.6 volts. Tapos yung kaninang sinukat natin, yung kanyang dimension, length, width, at saka yung kanyang height. Yung weight nito, sabi ko kanina, parang nasa 7 to 9 kilos. Nasa 10 kilos siya. Ngayon, check natin yung kanyang voltage. Gamitan natin ng tester. Check natin yung voltage niya. Meron siyang 13.6 volts. Teka, ilapit ko. Baka hindi nakikita sa camera. Yan. 13.6 volts. Yan, minsan 13.7 volts. So, full charge naman yung ating battery. Although dun sa mga napapanood kong video, nire-recommend nila na bago gamitin itong battery, ay mag-full charge muna tayo. Unfortunately, hindi ko napaghandaan yon. Hindi ako naka-order ng mga battery charger. At hindi pa rin naman naka-set up yung aking solar panel at saka yung mga solar charge controller. Siguro, okay naman din nating i-testing itong battery. Bali, ang gagawin ko na lang, kakabitan ko siya mamaya ng connection niya para sa power inverter. And then, mag-testing naman tayo kahit na isa o dalawang electric pan. Bago natin i-testing, hindi ko pala napakita sa inyo yung itsura ng MCB breaker. So, ganito itsura niyan. Yung blue ay AC, tapos itong mga red, DC breaker. So kung check natin, ang alam ko sa Taxnel kasi, reversible to. Katulad nung makikita natin dito sa kanyang sign, positive, negative, tapos sa ilalim, positive, negative din naka-indicate. So reversible yan, kahit saan nyo ipasok yung supply, pwede sa ilalim, pwede sa ibabaw. At ganun din, bago ulit tayo mag-testing, subukan ko munang i-connect sa cellphone o i-connect sa Bluetooth ng cellphone natin itong battery. Open lang natin yung Play Store. Then, search tayo ng CST Energy app. After nun, install natin. And after installation, click open. Click allow and I got it. Pag nandito na tayo, add a device. Click I got it again. Ngayon, na-search na yung CST Energy battery natin. Click lang natin yung online. Click I got it. Ngayon, nandito na tayo sa application. Red wire positive, black wire negative. Tapos dito sa CST na battery, color coded din. Naka-red yung positive at naka-black yung negative. Unahin ko yung positive niya. Next, itong negative terminal naman.
Yun, nag-power on na. Meron ditong 13.2 volts. Andito yung kanyang outlet. So, isasaksak ko rito itong plug ng ating electric fan. Tapos, turn on ko yung electric fan natin. So, ito, working na. Number 1. Number 2. Number 3. Tapos, subukan ko pa rin sa ibang gamit. Saksakan ko ng iba. Try ko tong paper shredder. Okay, i-turn on ko. And then, check natin kung gagana yung paper shredder. So, okay din siya. Hindi ko na po pinagtagal yung pag-testing natin dito sa ating CST battery. Pero sa tingin ko, okay na okay to. Kasi marami na po akong pinanood ng mga review nito sa YouTube. At lahat po sila nag-perform ng battery test dito. Naabot naman niya o minsan nga sumobra pa ng konti doon sa 100 ampere hour. Kung katulad ko po kayo na first time bibili or magdadagdag sa inyong mga battery system, sa tingin ko naman, okay na okay yung battery na to. So, sana po nagustuhan nyo uli yung video natin ngayon. And please, like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I will see you again on my next video. God bless.